dapat nagkakaisa po, di ba? Dapat nagkakaisa. Mahirap naman kung 3 buwan pa lang kayo, gusto mo nang iwalayan. Dapat nagkakaisa. Kasi dapat iyon yung sinusundan natin Dahil, why? Kasi nakipag-isa din tayo kay Kristo. No? Dapat po ay nagkakaisa. Kaya mga lalaki, kung pupunta po sa Watson yung inyong mga asawa, samahan po ninyo. No? Pero mga babae, bilhin niyo po kami ng mugs ng motor. Sabay ganun. Dapat nagkakaisa. Wag po tayong kanya-kanya ng galaw sa pamilya. Yung mag-asawa po muna dapat magkaisa. Susunod po yung mga anak. Mga anak, mag-ready na po kayo. Kayo na yung kasunod. Pero bago yun, kapag ang mag-asawa ay nagkakaisa, magkakaroon ng pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. No? Si Kristo kasi ang sentro. So dapat magkaisa. And ayun din yung instruction ng 2 Timothy na kung gusto mong maging overseer sa inyong pamilya, dapat dapat kaya mong mag-run ng isang pamilya, no? Tama po ba, Pastor Arnold? Dapat kaya mong mag-run ng isang pamilya kung gusto mong maging kagamit-gamit sa iglesia ng Panginoon. Dapat yung pamilya po ninyo ay buo at magiging buhay na testimonya sa ibang tao. Kaya po, ang challenge sa atin, magkaisa tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kung wala dito yung parents mo, sabihin mo sa kanya, Mapa, magkaisa na kayo. No? Kung nandito yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, magkaisa na tayo. No? Tama po yun. Dapat po tayo ay nagkakaisa. Pang-apat, dapat merong obedience. Mga anak, wag po kayong yuyuko. Mga anak, dapat merong obedience. Kanina mga lalaki, mga babae, ngayon naman, mga anak. Sabi ng chapter 6 ng Ephesians, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Mga anak, kung susunod naman tayo, wag naman yung pusang nakatahimik ay tumatakbo. Kasi nagdadabog. Dapat po tayo ay sumusunod. Why? Kasi kung ang inyong pong mga magulang ay nagmamahalan, nagsusuportahan at nagkakaisa, dapat kayo rin ay sumunod sa kanila. Pag sinabi ng inyong mga magulang na, anak, bumili ka ng sile, bibili ka ng sile na nakangiti. Amen, mga anak. No. Pag sinabi ni nanay at ni tatay, anak, maghugas ka na ng pinggan. Walang ano-ano yung maghuhugas ka ng pinggan. Amen. Hindi mo pandidirian yung mumo. Kasi kayo lang rin naman kumain doon eh. Hindi mo pandidirian yung sebo. Kasi iyon yung inuutos sa iyo ng iyong mga magulang. Pag sinabi ng nanay mo na maglinis ka ng bahay, gawin po natin ang buong puso. Sapagkat iyon po yung ibinibigay sa ating tagubilin ng ating Panginoon. Sundin po natin ang buong puso. Huwag po tayong magdabog. At ito pa, kalimutan na po natin yung salitang, mamaya na po. Wait lang po. Sige ma, 5 minutes. Hanggang sa 5 minutes na lang din yung pasensya ng nanay mo. Mga anak, huwag po tayong, sa mga anak, apply po natin to sa bahay natin pag-uwi. Pag sinabi ni mami at ni daddy, anak, gawin mo na yan, gawin mo po ng buong puso. Huwag yung napipilitan lang. Sabi tuloy ng mga kabataan, bakit ba kasi ako maten pa dito? Dapat po. Why? Kasi merong blessing sa obedience. Amen? Meron pong blessing sa obedience. Ang sabi ng verse 2, igalang mo ang iyong mga ama't ina, ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. Magiging maganda. Sino yung mga anak dyan? Magiging maganda. Hindi naman po yung maganda itsura, yung buhay po yung magiging maganda. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Gusto niyo po bang tumanda ng matagal? Makuha yung 100,000 mula sa gobyerno? Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sundin po ninyo ang inyong mga magulang. Sundin ninyo sila ng buong puso.
At ang sabi doon sa verse 2, igalang. No? Hindi yung nagdabog ka na nga, tinawag mo pa sa pangalan. Naalala ko tuloy yung nanay ko. Evelyn, uwi ka na. Hindi, biruan lang po namin yun. You know what? Mga anak, igalang po natin yung mga magulang natin. Mga anak, listen to this. Wala pong perpektong magulang. Alam niyo po, kung meron lang course sa university na magtuturo kung paano maging mabuting magulang, sigurado ako, isa yung mga parents ninyo na mag-e-enroll doon. Wala pong perpektong magulang. May time na masasaktan ka ng nanay at tatay mo. No? Pero kung meron lang ang ganun, baka nag-enroll na yung mga magulang natin. Pero wala. Walang school na nag-o-offer para maging mabuting magulang. Kaya igalang natin sila. Sabi nga nung isang billboard na nakita ko dati sa Cubao, sabi doon, we are so busy growing up. We often forget that they are also growing old. Tumatanda na yung mga magulang natin. Umuugod-ugod na sila. Nahihirapan na silang tumayo kapag kukuha ng tubig sa mineral. Yung mineral natin kasi upo ka muna bago. Nahihirapan na silang ganun Tapos, babastos-bastusin lang natin. Tapos hindi natin sila gagalang. Mga kapatid, mga anak, mga kabataan, huwag niyo pong gagawin sa inyong mga magulang yan. Obedience. No? Sumunod po tayo sa kanila sapagkat sumusunod tayo sa Diyos. Konti na lamang yung ilalagak ng buhay nila dito sa mundong to. Sundin na natin sila, mahalin na natin sila. Dahil kapag nahuli ang lahat, wala na. Sumunod po tayo sa ating mga magulang. When Jesus Christ is the central focus of every family, obedience naturally follows. Susunod na lang yun. Kaya, i-delete na po natin sa ating mga bokabularyo yung salitang mamaya na po. Mamaya na wait lang po. Sunod agad right away. Wait lang, nakarank Wag. Sumunod po tayo kaagad. Dahil nasasaktan din po ang ating mga magulang. Hindi naman po sila robot. Sipin mo yon. Meron po ako isang experience na iyak nang iyak sa akin yung magulang. Alam niyo po kung bakit? Sabi nung anak niya sa chat, pinabasa sa akin, sabi nung anak niya, gusto mo itumba ko kayo Anak yun Alam niyo po kung ilang taon yung bata? 18. Sabi ko sa nanay, hanapin ko po yung anak ninyo, kwelyuhan ko lang. Mga anak, huwag po nating bastusin yung mga magulang natin. Kung kinakailangan, bago umupo sa hapag, may pagkain na. Anak tayo Anak tayo. Mararanasan nyo rin pong mga maging magulang. No? Mararanasan po natin yun. Panguli, at ito na po yung last, dapat merong discipleship sa loob ng tahanan. Amen ba dito? Dapat ang discipleship ay nag-iisimula hindi po sa simbahan. Ang discipleship po ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Amen? Sabi po ng verse 4 ng chapter 6, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. No? Mga magulang, of course, alam ko po, marami po sa atin may mga bisyo pa rin. Amen po ba? Wala mga bisyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala po tayong mga bisyo. Amen? Amen po ba? Amen. Huwag niyo po ipakita sa inyong mga anak na kayo ay naninigarilyo. Huwag ninyo pong ipapakita sa inyong mga anak na kayo ay senglot. Huwag ninyo pong ipaparinig sa inyong mga anak ang lutong ng pagmumura. Gagayahin nila yun. Kasi discipleship starts at home. Ako po ay lumaki sa community ng mga sugarol. Madjong, Tong Its, Bidyo Carrera.
Yung dati nga, nung napamaskuhan ko, natalo lang lahat eh. Magkano na lang natira sa pinamaskuhan mo? 200 na lang eh. Natalo lahat eh. Why? Kasi yun po yung community na kinalakihan ko. Natutunan ko po, i-adapt. No? Nagtataka ako, sabi ng nanay ko sa akin, wag na wag kayong magmumura. Samantalang iyon po yung naririnig ko palagi sa aming community. Praise God, tinawag po ako ng Diyos. Mga magulang, wag po nating ituros yung landas ng hindi pwedeng tahakin ng inyong mga anak. Kasi kung kayo ay pinapakita ninyong basagulero kayo, ang inyong pong anak ay magiging basagulero din. Kung nakikita ng inyong anak na kayo ay may blatter sa barangay, dadating din yung panahon na ibablatter din yung anak ninyo sa barangay. Grabe si tatay oh. May bilog na nilalabas sa bibig. Ginaya rin. Grabe si tatay oh. Pulang-pula yung mukha. Ginaya rin. Discipleship starts at home. Mga ama, mga magulang, ipakita natin sa mga bata, sa mga anak, kung paano sila lumakad sa landas ng ating Panginoon. No? At sinabi po yun ng Bible, train up a child para paglaki niya ay hindi siya aalis doon. I-train natin yung mga anak natin. No? Kaya po, maganda po yan, ano? Maganda sa church, may Sunday school. Pero dapat meron din po sa bahay. Turuan natin yung mga anak natin. Isipin mo yun, kapag yung anak ay lumaki sa isang tahanan na puro sigawan, yung anak ganun din paglaki. Oy, ano ka na? Maligo ka na. Mamaya na nga sinabi. Kasi yun yung palaging naririnig eh. Pasigaw ng pasigaw. Huwag niyo pong ipakita yung mga bagay na ginagawa nating makamundo. Of course, at first, hindi naman talaga natin yung dapat ginagawa. Amen? Maganda nga, nagtatago eh. Pero wag na kayo magtago kasi at first, hindi nyo naman talaga dapat yung ginagawa. Mga disipulo tayo ng Panginoon, ipakita natin yung bagong buhay. Mga disipulo tayo at binabago ng Diyos araw-araw, itapon na natin. Yung mga pangit na nakikita ng ating mga anak. Grabe si mama oh, minura si papa. Gayahin ko rin. Pero ang pinakita natin yung maka-Diyos na bagay, gagawin po natin yun. Ipapakita natin sa ating mga anak na mahal natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Huwag niyo pong hintayin yung araw na dumating na yung mga anak po ninyo, natin, ay maging lumakad sa landas ng mundo na malayo sa Panginoon. Ngayon pa lang, start nyo na po na yung mga anak natin ay turuan natin ang tama. No? Itapon na po natin yung mga sigarilyo. Basagin na po natin yung mga bote ng alak. Hindi po yun pagdidisipulo. Hindi po yun pagdidisipulo. Sa halip, ulitin ko lamang po ulit, sa halip, palakayin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. By placing Jesus at the center of families, at the center, families can cultivate a culture of discipleship where members learn from and support one another in their walk with Christ. Mga pamilya po, ito po yung challenge ko sa inyo. After this camp, start nyo po yung family devotion sa inyong tahanan. Simulan nyo po yung family prayer sa loob ng inyong tahanan. At kung meron na, praise the Lord kung meron na. Pero simulan po ninyo na sama-sama kayong mananalangin sa inyong tahanan. No? Because discipleship begins and remains at home. Magiging ikaw, yung taong tinawag ng Diyos, kung sa bahay pa lang ay natitrain ka na, doon sa landas na tatahakin mo sa future. Mga single, ngayon pa lang magpakalalim na kayo sa Panginoon para pag dumating yung time na kayo ay may mga anak na, ituturo niya sa kanila ang landas kung saan sila nararapat lumakad. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And this is where I end. Sabi ko kanina, Jesus is at the center of every family, right?
Dapat si Jesus ang sentro. And you know what? Kahit pa si Jesus ang sentro, maaring meron pa rin, nahihiya ka pa rin lumapit sa magulang mo, nahihiya ka pa rin lumapit sa kapatid mo, lalo na kung nagkaroon kayo, nasaktan din nyo yung isa't isa. I want to challenge each one of us, lalo na yung mga merong pamilya po dito. Pwede po bang puntahan natin yung ating pamilya? At sama-sama po tayong manalangin. And you know what? If there's any pain na hindi mo pa nasasabi sa parents mo o kaya sa anak mo, pwede po nating sabihin ngayon. Because I believe that Jesus Christ is the center of this whole, of this church. Dapat po si Jesus ang maging sentro. Ay, tayo po tayong lahat, puntahan po natin ang ating pamilya, and let's pray for each one. Panalangin po natin sila. Kung gusto nyong mag-sorry mga anak sa inyong mga magulang, yakapin natin yung ating mga parents. Come on, church. Yakapin po natin sila ng mahigpit. Kung gusto nyong mag-sorry, kung nasasagot ninyo ang inyong mga anak, kung nasasagot ninyo, kung meron pang, alam niyo yon, kung meron ka pang gustong sabihin na hindi mo nasabi before, now it's our time, church. Tayo po tayo, and let's hug one another. Sa mga wala pa pong pamilya dito, ito po yung challenge. Sa susunod na family camp, kasama na natin yung buo nating pamilya. Amen? Parang wala. Sa susunod na family camp, kasama na natin ang ating buong pamilya. At ngayon pa lang ay iluluhod na natin sila sa Diyos, na darating yung time na makakakilala sila sa atin pong Panginoon. Come on, let's have this quickly, no? Pag-pray natin sila. Let's fill this place with a prayer. Kung wala po kayong family member dito, mag-ipon-ipon na lang po kayong mag-church. No? Kasi tayo-tayo rin po yun. Let's hug one another. Sulitin po natin yung pagkakataon. Come on, church. Sulitin po natin yung pagkakataon. Wala pong perpektong pamilya. Ang meron lang perpektong Panginoon. At yung perpektong Panginoon na yon, yung dapat na maghari sa lugar ng ating iglesia at ng ating mga buhay. Come on, church. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you so much for allowing us to enter into your presence where we can feel love, accepted, at higit sa lahat, patuloy pong minamahal ng ating Panginoon. Kung meron kang nasabi, kung meron bang magkagalit dito, no, hindi na lang sa inyong pamilya, kung meron kang nakagalit dito, nakasamaan ng loob, pwede po kayong lumapit sa Kanya. Let's hug each other because we are also a spiritual family. Kung meron po kayong gustong pasalamatan, now it's your time. Pray for one another. Praise the Lord kasi merong mga pamilyang buo. At praise God kasi in the name of Jesus, wala nang pamilyang masisira. Praise God kasi in the name of Jesus, wala nang pamilyang mawawasak. Praise the Lord kasi wala nang pamilya na masisira, wala nang mga anak na maghiwalay ang kanyang mga parents. Because Jesus is at the center of every family. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you. Dahil may pamilya tayo, hindi tayo maiiwang nag-iisa.
Meron tayong tahanang uuwian sa gabi. Merong magulang na handang makinig. Merong magulang na handang makinig at umalalay sa atin. Dahil pamilya tayo, hindi ka na mag-iisa. Dahil pamilya tayo, mananatili tayong buo sapagkat si Jesus ang sentro ng ating pamilya. Oh Jesus, we worship you, your holy name. Continue to be the center of our family, of our life, Lord God, of every lives. Jesus, maraming salamat. We worship you, Jesus. We magnify your name. Holy Spirit, fill us with your presence. We believe, Lord God, that you are here. Maraming salamat. Panginoon Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami, Panginoon, ay may pamilya. Meron kaming uuwi ang tahanan kapag kami ay nag-iisa, Panginoon. Meron kaming uuwi ang tahanan kapag kami ay napapagod sa buhay. Meron kaming pamilya na haalalay sa amin. Meron kaming tahanan na buo, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord God, kung meron man po sa grupo na ito, Panginoon, na yung mga family namin ay nag-struggle, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, pagalingin niyo po yung mga pusong sugatan at maging isa, Panginoon, ang bawat pamilya. Maraming salamat po. And Lord, kung meron man po na wala dito yung kanilang mga magulang, wala dito yung kanilang mga kapatid, sa susunod na camp, Panginoon, kasama na namin sila. We are able to become a living testimony of how great you are inside of our home. Maraming salamat at gagamitin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lord, kayo lamang po ang patuloy na maghari sa amin ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng isang malakas na praise the Lord po. Now we can go to our small groups. Check. Low. Hello. Ayan, good morning po. So yung mga small groups na mag-stay dito sa worship hall, paingatan na lang po yung mga